Okay, another 10 items of civil service exam review para sa numerical ability or numerical reasoning. Okay, so bawat slide, i-post nyo po at try nyong sagutan sa loob lamang ng 1 minute. Okay? So tandaan, sa civil service exam, kailangan bawat item ay 1 minute nyo lang sasagutan para matapos nyo po ang exam dahil 3 hours and 10 minutes lang kailangan nyong sagutan ang 170 items. Okay, let's start. Number 1, what is the LCM of 24 and 36? LCM means least common multiple. So sa ganito, ang ginagawa kong technique dito, so isolve natin ng iba't ibang ways ito. Ang ginagawa kong technique dito, bumabase na lang ako sa malaking number. 24, tapos 36. So listing method, dito lang tayo sa 36 bumase sa mas malaking number. So pag nilista natin yung mga multiples niyan, pwedeng sa 36 na lang bumase. Yung 36 hindi pwedeng ma-divide itong 24. Okay? So next tayo na multiple ng 36, 36 plus 36, 72. So nasa choices na agad yung 72. Pag nag-add pa kasi tayo ng isa pang 72, isa pang 36, 36 plus 72, this is 108. Wala na sa choices yung 108. So malinaw, ang sagot dito letter C na agad, 72. Kasi pag inisa-isa natin yung multiples ng 36, 72, 108 yung kasunod, wala na sa choices. Yung 36 wala din sa choices. So ganun lang kasimple, 72 na ang sagot dito. So 24, pag kinuha natin, 24, ang susunod sa 24, 24 plus 24 is 48. 24 plus 48. So add tayo ng panibagong 24, 72. So ayun na. 72 na yung least common multiple natin. Okay? Or pwede nating gamitin yung continuous division, 24 and 36. Saan pwedeng i-divide ito? Pwede ito i-divide pareha sa 12. Pero kung hindi nyo agad nakita yung 12, pwedeng liitan lang muna natin. So pwedeng 3 lang muna. So 24 divided by 3, that is 8. 36 divided by 3, that is 12. So tapos itong 8, ano pang pwedeng i-divide sa 8 at 12? Pwedeng 2, pwedeng 4. Kung hindi nyo agad nakita yung 4, so pwedeng 2 lang muna natin i-divide. So 8 divided by 2 is 4, 12 divided by 2 is 6. So pwede pa ulit, 4 and 6 pwede pang i-divide sa 2. So 4 divided by 2 is 2 and then 6 divided by 2, that is equal to 3. So tapos na tayo dito. Therefore, ang LCM natin, i-multiply natin itong tatlo dito. So ulitin natin kung 24 and 36, nakuha nyo na agad yung 12, much better. So ito yun, pag multiply natin itong tatlo, ang sagot dyan ay 12. Tapos itong 12, i-multiply din natin dito sa dalawang numbers na natira dito. So i-multiply din natin ito, 12 times 2 and then times 3. So 12 times 2 is 24 times 3, 72. So 72 pa rin ang sagot. Gamit natin itong continuous division. So next number. Number 2, find the next number in the sequence 2, 5, 11, 23. Ano yung next number natin? So kunin lang natin ang ano yung ina-add dito. So kasi lumalaki no? 2, 5, 11, 23. Pag lumalaki yung number, ibig sabihin lang yan, tatlo yung pwedeng mangyari nag-plus, nag-multiply, or nag-raise sa exponent. Halimbawa, square, cube, and so on. Okay? So pero malinaw dito, ito ay nag-plus lang kasi from 2 naging 5. Decimal yon kapag multiply yung ginamit natin. So 2 naging 5, nag-add lang ito ng 3. 5 naging 11, ano yung inad natin? Nag-add tayo ng 6. 11 naging 23, ano yung inad natin? 11 plus 12 equals 23. Pag medyo mahirap kuhanin yung i-add, i-subtract nyo lang. So same lang yan So 11 plus 12, 23. So dito, ano yung i-add natin? So kung napansin natin, yung ina-add natin may pattern, lumalaki. Paano yung paglaki niya? Dinodoble. Yung 3 naging 6, multiply siya ng 2. 6 naging 12, multiply ulit ng 2. So therefore, yung pangalawang pattern natin para makuha yung ina-add ay nagmumultiply ng 2. So 12 times 2, we have positive 24. So 23 plus 24, that is equal to 47. So the correct answer is letter C. Number 3, a man walks 15 kilometers south and then 8 kilometers west. How far is he from his starting point? So i-drawing lang natin ito.
Drawing natin, man walks 15 kilometers south. So ito yung starting point natin. So alam dapat yung direction natin ha. So 15 kilometers south. So ito yung north sa taas, ito yung south sa baba, dito sa right ay east, then dito yung west. So kung ito yung starting point natin, drawing lang tayo ng 15 kilometers papuntang south. So nandito na tayo, meron tayong 15 kilometers. And then 8 kilometers west. So drawing tayo from here, drawing tayo ng ang west papunta dito sa left. So ito yung 8 kilometers west. So ang tinatanong, how far is he from his starting point? Ito yung starting point niya. And then ito yung end point, nandito na siya, makakabuo tayo ng right triangle. Okay? 15 kilometers, 8 kilometers, may right triangle tayo. So ito yung hinahanap natin, lagyan natin ng variable. Letter C na lang. Kasi ang ginagamit sa may right triangle tayo, ang symbol na ginagamit sa Pythagorean theorem ay yung ABC. So ilit natin, ito yung A, itong kabila yung B. Sabi sa Pythagorean theorem, ang square ng hypotenuse, ito yon, C squared is equal to the sum of the square of the two legs. So we have formula, C squared is equal to A squared plus B squared. Yung A and B kahit magkabaligtad yan. So yung A nilagay natin sa 15 and then yung B naman 8. Okay lang magkabaligtad. So isolve natin ng C squared ang C. Para masolve yung C, kunin lang natin ang square root ng both sides. Okay? So actually positive and negative ito pero dahil distance ang pinag-uusapan, tatanggalin na natin yung negative, positive na lang. So ito na yung formula natin. C is equal to A squared plus B squared. I-substitute lang natin yung mga given natin. Therefore, we have ang A ay 15. So we have 15 squared plus ang B naman ay 8. So 8 squared. So yan na yung value ng C. Okay? So 15 times 15, that is equal to 225. So sana kabisado nyo ang mga perfect squares hanggang 20. Okay? So pag hindi nyo kabisado, i-multiply nyo lang 15 times 15, 225 yung makukuha nyo. And then 8 squared, that is 8 times 8, we have 64. And then C is equal to square root of, pag inad natin, 5 plus 4, we have 9. 2 plus 6, we have 8. And then just bring down 2. We have 289, which is a perfect square. Ang 289, equal yan sa 17 squared. Okay? So therefore, cancelin na natin yung radical tsaka yung square. Ang matitira na lang, value ng C ay 17, letter B. Okay? So next number. Number 4. If 30% of a number is 210, what is 50% of the same number? So pwede natin gamitan ito ng percentage formula lang. Pwede rin naman tayong mag-ratio and proportion. So ipakita ko parehas yung solution. So una, isolve lang natin 30% of a number is 210. Gawan lang natin ng equation yon. 30%. So pwedeng decimal, pwedeng fraction. Okay, so depende sa inyo kung anong trick nyong pagsosolve. Kapag fraction, ang ibig sabihin ng percent ay over 100. So we have 30 over 100. Of means multiplication. So 30 over 100 times a number. Hindi natin alam tong number. Mag-let tayo ng variable na gusto nyo. N na lang. So 30 over 100 times n is means equal sign. And then we have 210. Then just find the value. Solve the value of n. To solve n, tanggalin natin si 30 over 100. Para matanggal yan, kailangan i-multiply natin both sides sa kabaligtaran netong 30 over 100. That is 100 over 30. So multiply natin both sides by 100 over 30. Para makancel yung 100, makancel yung 30, ang natira na lang ay n. Okay? Tapos dito pwede nating i-cancel itong tigisang 0. Tapos i-divide natin ito, 21 divided by 3. Divisible yun, no? 21 divided by 3, that is equal to 7. So ang natira na lang, 7 times 100, that is equal to 700. So ang value ng n, 700, hindi pa ito yung sagot natin dahil ang hinahanap natin, what is 50% of the same number? 50% kalahati yung ibig sabihin nun. So 50%, that is 50 over 100, i-multiply natin dito sa 700. Okay? 50 over 100, lowest term, divide both by 50, 1/2 lang po ito. Ayan, 1/2 lang yan. 700 divided by 2, the answer is equal to 350, letter C. Kapag gumamit po kayo ng decimal, same answer lang din ang kalalabasan yan. Okay, so mabilisan, 30% of a number in decimal, 0.30 or simply 0.3. So 0.3 times n is equal to 210. Solve for n, divide both sides by 0.3.
Okay, cancel this. N na lang yung natira. Since ang denominator natin ay decimal, kailangan gawin nating whole number ito, move natin ng isa, move din ng isa ito. So therefore, meron na tayong 210, lagyan ng isang 0, 2,100 divided by 3, na kapag dinivide, 21 divided by 3 ay 7 pa rin, kopyahin yung dalawang 0, 700. So same answer. Ang n ay 700. Gamit yung fraction or decimal. Okay, so another solution, pwede tayong gumamit dito ng ratio and proportion kapag ganitong problem. Kasi given yung meron tayong 30%, ang 30% daw ng number ay 210. Yan yung first pair natin. Percent, tapos dito yung percentage. 30% of a number is 210. Okay? Tapos hinahanap what is 50% of the same number. Same number kasi. So 50% of the same number, yung 50 ilagay natin dito sa column ng percent. So we have 50. Ang hinahanap natin, ito, lagyan natin ng n. Okay? So ngayon, pwede na tayong mag-ano dito, yung mata-mata method na lang, pwedeng ratio rotation, pwedeng mag-cross multiply, pwedeng yung product of means equals product of extremes, depende sa inyo. Pero madali na itong makita kasi obvious, ano ang minultiply natin sa 30 para naging 210 times 7 lang yon. 30 times 7 equals 210. I-apply natin dito yon, 50 times 7 equals 350. Tapos na agad. Okay? So parang mas madali pala yung ratio and proportion gamitin. Okay? Or another technique, yung ratio rotation. Kung alam niyo yung ratio rotation, ito lang yan, pinapaikot lang natin. Pag ratio rotation, nagsisimula tayo sa malaking number, 210. Paikutin lang natin papunta dito. 210, i-divide natin ito. 210 divided by 30. So divide ito, eksakto yan na 7. Yung sagot na 7, 210 divided by 37, i-multiply natin dito. 7 times 50 equals 350. So yan yung ratio rotation. Yung isa naman ay i-cross multiply lang natin. So isulat muna natin, yung magka-partner, 30 over sa ka-partner niya, 210 equals dito sa pangalawang pair, 50 over n tapos cross multiply. 30 times n, we have 30n equals, multiply natin ito, pero isulat muna natin 210 times 50. Huwag muna i-multiply, lalaki yung number. So divide muna natin sa 30. Divide muna sa 30 para wag lumaki yung number. So pwede na i-cancel itong isang 0. 21 divided by 3, same answer, 7. Wala na yan. Natira 7 times 50 equals 350. Ayan, iba't ibang way ng pagsasolve ng ratio and proportion. Number 5. A trader buys an item for 1,200 pesos and sells it at a loss. Nagpalugi pa siya, no? At a loss of 10%, what is the selling price? Kailangan ang selling price mas mababa sa 1,200 kasi lugi nga siya eh. Loss of 10%. So tama naman yung mga choices, puro mas mababa. Okay? So gawin lang natin ang formula. Ang formula ng selling price base sa problem, selling price is equal to the original cost. Ayan. A trader buys an item for 1,200 pesos. So, ayan yung cost. Okay? Cost minus yung loss na 10%. So, selling price is equal to the cost minus the loss. Okay? So, substitute lang natin. Ang cost ay 1,200 pesos minus the loss. Ang loss ay 10%. 10% netong cost. Okay? So, 10%. So, we have 1,200. I-multiply natin sa 10%. 10% in decimal, that is 0.1. Okay? So, we have 1,200 minus, kapag ginawa ang 10% nito, move lang natin ng isa yung decimal, meron tayong 120. So, madali ng i-mental, ano? 1,200, bawasan natin ng 100 pesos, meron tayong 1,100. Eh, meron pang 20. Bawasan pa natin ng 20 yung 100, edi meron tayong 80. So, therefore, the answer is 1,080 pesos. Letter C. Okay? Another formula, pwede rin na ganito. Pwedeng yung bawasan na lang natin yung percent. So pwedeng gawin natin dito cost times 100% minus yung loss na 10%. Ayan, bawasan lang natin ng 10%. So same answer din yan. Ano ang cost natin? 1,200 pesos. Subtract natin ito, 100% minus 10%, that is 90%. Na kapag kinonvert natin sa decimal, that is equal to 0.90 or simply 0.9. Pwede na hindi isulat yung 0 sa dulo.
Tapos i-mental na lang natin. Ayan. So, pwedeng i-manual na lang. 9, dalawang 0, edi kopyahin yung dalawang 0. 9 times 2, we have 18. 9 times 1 is 9, plus 1, we have 10. Bilang ang decimal places, merong isa. So therefore, merong isa dito. Dito natin ilalagay ang decimal point. The answer is 1080. Letter C pa din. Okay? So kung naghahanap kayo ng magandang CSE reviewer, ito po yung maire-recommend ko sa inyo. Ayan. Meron ako parehas nito. So napakaganda ng reviewer na to kasi punong-puno talaga, ang daming mga practice questions, tapos maganda yung pagkaka-explain nila. Sa dulo may explanation. Hindi lang sa math, pati sa ibang subject maganda yung explanation. So bilhin nyo na po yan, nandyan lang ang link. Pindutin nyo lang yung link dyan. Okay? So dadalhin kayo nun sa either Shopee or Lazada pag kinlik nyo yan. Okay. So pagpatuloy natin, number 6, what is the GCF of 54 and 90? So dito, 54 and 90, pwede dito, trial and error din eh. Isa-isahin natin yung pinakamalaki kasi GCF, ibig sabihin greatest common factor. So dalawang solution ang ipapakita natin. Try natin itong, i-try lang muna natin lahat. Pinakamalaki, 36. Ang 36 malinaw, hindi yan divisible sa 90 tsaka 54. Malayo, no? 36, hindi divisible sa 90 at 54. Walang multiples itong 36 na 54 at 90. So try natin itong 27. 27 pwede sa 54. 27 times 2. Times 2 ay 54. Kaso pag minultiply natin sa 3 ito, 27 times 3, that is 81. So hindi siya divisible. Wala siyang 90 na multiple. So ibig sabihin, mali na rin si letter D. So letter C na yung magiging sagot dito. Kasi 18 times 3, that is equal to 54. Tapos 18 times 5, that is equal to 90. Ayun. So therefore, letter C na yung tamang sagot. Greatest common factor. So by trial and error lang ito. Inisa-isa natin yung mga choices. So ito talaga yung pinaka-solution. Pwedeng i-divide natin. O dito ko naman ilagay yung, pwede yan. Kahit dito natin ilagay. Saan pwedeng i-divide ng 54 at 90? Isip lang kayo. Kung hindi nyo agad makita na 18 yan, isip lang kayo ng maliit na number. Pwede sa 9. Or pwede rin 3. Okay? Pwede rin 3. So kung nakita na agad natin yung 9, kasi 54 divided by 9, 6 na lang yan. 90 divided by 9, edi 10. Okay? So tapos, pwede pa ulit i-divide. 6 at 10 parehas even numbers, so pwede sa 2. 6 divided by 2 is 3, 10 divided by 2 is 5. Okay, tapos na. 3 and 5 prime number na yan. So tapos na, ito na ang ating GCF, i-multiply natin ito, 9 times 2 equals 18. So same answer, letter C. Number 7, probability. A number is chosen from 1 to 15. What is the probability that it is a multiple of 4? So formula ng probability of the given event is equal to the number of that event over the number of sample space. Sample space, yan yung total. Okay? So kinahanap natin probability that it is a multiple of 4. So probability ng M4 na lang yung ilalagay ko symbol. Multiple of 4. Okay? So ngayon, ano yung sample space natin? So sabi sa problem, a number is chosen from 1 to 15. So yun yung number of sample space natin, 15. Kasi nagsimula tayo sa 1, papuntang 15. Bilangin nyo lang, 1 to 15 is 15. Okay? So kapag halimbawa hindi nagsimula sa 1, halimbawa 8 to 15, edi bilangin yun. So ilan lahat yung 8 hanggang 15. Okay? So ngayon, bilangin natin yung multiples of 4. Multiples of 4 sa numbers na 1 to 15. So bilangin lang natin, meron tayong 4. Susunod sa 4 ay 8. Susunod sa 4 ay 12. Stop na sa 12 kasi ang another 4 dito 16. So lampas na yung 16. Okay? Hanggang 15 lang yung number natin. So therefore, out of the 15 numbers, meron tayong 1, 2, 3. So the answer is 3 over 15. Wala sa choices dahil kailangan pa nating i-lowest term. 3 and 15 pwedeng i-divide parehas sa 3. 3 divided by 3 is 1. 15 divided by 3 is 5. So the answer is letter A, 1/5. Number 8, age problem. A father is 4 times as old as his son. In 8 years, he will be 3 times as old. How old is the father now? So sa ganitong mga age problem, ang pinakamagandang way dito ay table method. So lagay lang natin, meron tayo diyang father at son. So isulat natin sa first column yung father and son. Lagay natin sa pangalawang column, ang tinatanong,
how old is the father now? So lagay tayo ng second column na now. Tapos maglagay tayo ng expression para sa father and son. Gamit yung per sentence natin, a father is 4 times as old as his son. So si father, mas matanda syempre, 4 times daw siya. So si son, mag-a-assign tayo ng variable kay son, ang pipiliin ko na lang ay x. Kung si son ay x, si father ay 4 times. 4 times nitong x, kaya magiging siyang 4x. Okay? And then sabi dito, in 8 years. In 8 years, so ibig sabihin, ito yung sa future, in 8 years, maglagay tayo ng plus 8 kasi in 8 years. So add tayo ng 8 dito sa 4x. So sa future niya, 4x plus 8. Si San naman after 8 years, so we have x plus 8. So buuin natin ang equation natin. Dito tayo babase. Kasi sabi in 8 years. So ibig sabihin dito tayo kukuha ng ating expression dito sa column na ito sa future na in 8 years. Isa-isahin natin. He. Ang tinatukoy na he dito yung father. So yung he daw, ito yun. Age ni father, that is 4x plus 8. Okay? He will be. Yung ibig sabihin ng will be ay equal sign. Okay? 3 times. 3 times as old as his son. So 3 times, imumultiply natin sa 3 yung age ni son sa 8 years. Ito yon. So we have 3 times x plus 8. Okay? And then, ang tanong, how old is father now? Ang sinosolve natin, si father, hinahanap natin yung 4x. Bago natin masolve yung 4x, kailangan isolve muna natin itong x. Okay? Solve ng x lang dito sa equation natin. Distribute natin yung 3. Kopyahin lang itong 4x plus 8. So we have 3 times x, we have 3x. 3 times 8, we have positive 24. Pagsamahin natin si 4x tsaka si 3x. Yung 3x mas maliit, so yung 3x ang ilipat natin, subtract tayo ng 3x to both sides. 0 na to, 4x minus 3x, we have x. Copy lang natin itong plus 8, tsaka itong 24 sa kabila. Ngayon, kailangan x ang matira, lipat natin si positive 8, kailangan subtract tayo ng 8 to both sides. Para maging 0 ito, x na lang ang matitira, 24 minus 8, that is equal to 16. And na-excite kayo, naging sagot nyo letter A, which is mali. Bakit mali? Kasi ang hinahanap natin, itong 16, age ito ni son. Ang hinahanap natin, how old is the father now? So ang hinahanap natin, ang age ni father ay 4x. So we have 4x equals 4 times the value of x is 16. So 4 times 16, that is equal to 64. Okay, so 4 times 6 is 24, carry 2. 4 times 1 is 4 plus 2, 6. Therefore, letter E ang tamang sagot. Another solution, pwede tayong mag-trial and error dito. Try natin, trial and error. Kapag nag-trial and error kayo sa age problem, sulat ulit natin, father, son, tapos ito yung now, tapos ito yung in 8 years. Pag nag-trial and error kayo, piliin natin yung nasa gitna lagi. 16, 32, 40, 48, 64. So ang nasa gitna ay 40. Pwedeng i-try natin yung gitna. Kaso parang hindi na realistic itong 40 kasi age. Pwede pala. Yung 40 pala, age pala ito ni father. Hindi pala age ni son. Kasi kung age ni son, ang laki masyado. So kung tinatanong, how old is the father now? O ilet natin, si father daw ay 40 ngayon. Kung si father ay 40 ngayon, ilang taon si son? Ang gamitin natin ito, father is 4 times as old. So kung si father ay 40, si son ay magiging 10 kasi 4 times daw. Divide lang natin sa 4. Divided by 4, magiging 10 si son. Okay? Tapos in 8 years, di plus 8, magiging 48, tsaka 18. Di ba hindi na-satisfy? Kailangan, in 8 years daw, he will be 3 times as old. Kailangan pag minultiply ito, 18 times 3 equals dapat sa 48. Kaso 18 times 3, sobra-sobra, no? 18 times 3, that is, ilan to? 54. Lampas yung 54. Lampas sa 48. So dahil lampas, kailangan mag-adjust tayo, mali na si 40, lalo nang mali si 16 tsaka si 32. Kasi kapag lumiit itong age ni father, lalo pang lalayo ito lalo. So i-try natin itong 64 at 48. Itong 48 hindi pa rin tututog, ma-apply lang natin.
So ito yung trial and error. So ito yung trial and error. Nagsisimula tayo dito. We have 48. Pag dinivide natin sa 8, itong 48, meron tayong 12. Pag nag-plus 8 tayo, hindi pa rin tutugma. 12 plus 8, 20. Dapat 20 times 3, magiging 60 dapat itong sa taas. Kaso, 48 plus 8 equals lang ito saan? Sobra, no? 48 plus 8, we have 56. So, hindi pa rin eksakto. So, therefore, 64 yung magiging tamang sagot dito. So, pakita natin. Kung naging 64, kung naging 64 ang pinili natin, 64 divided by 4, that is equal to 16. Tapos, kapag nag-plus 8 tayo, 64, 64 plus 8, that is equal to 72. Tapos, 16 plus 8, that is equal to 24. Ayun, eksakto. 24 times 3 ay equal dun sa 72. Ayun, sakto. So, nagsakto na, ibig sabihin, 64 ang tamang sagot dito. Ayan, by trial and error. Okay? Number 9, unahin naman natin ngayon yung trial and error dito. A mother is 30 years older than her son. 5 years ago, the mother's age was 4 times the son's age. How old is the son now? So, kapag trial and error ang ginagamit, dito tayo unang titingin sa tanong, how old is the son? Son ang iaano natin, ang ita-trial and error natin. So, si son, tsaka si mother. Tapos, gamitin natin yung given sa problem, a mother is 30 years. 30 years older than her son. So, pili tayo dito ng nasa gitna, 10, 12, 15, 20, 25. Una nating itatry itong 15. So, kung si son, tingin sa question na how old is the son now? So, si son ay 15 now. Tapos, ang sabi, a mother is 30 years older than her son. So kung si son ay 15, si mother ay 30 years older, mag-plus tayo ng 30 dito, magiging 45 si mother. Tapos sabi 5 years ago, di ito yung past, 5 years ago, 5 years ago tayo. Kailangan masatisfy dito sa condition. Past natin minus 5 magiging 10, tapos si mother 45 minus 5 magiging 40. Kailangan masatisfy yan. The mother's age was 4. Eksakto na. The mother's age was 4 times the son's age. Pag binultiply daw sa 4, ang age ni son ay mag-i-equal sa age ni mother. Eksakto. 10 times 4 is 40. Di okay na, ang age ni son ay 15. So yun, sakto na agad. Pag sumakto na yung unang try nyo, di okay na yon, letter B na yung tamang sagot dito. Pag hindi nag-eksakto, so try tayo, pababa or mas mataas or mas mababa. Okay? Kaya gitna yung pinipili natin kasi nga, pag hindi sumakto, pag sobra, di yung isa ang kukuhanin natin. So, depende sa problem. Ano? Okay, so ngayon, isolve naman natin ito gamit ang algebra. Okay, so algebra naman ang gagamitin natin. Eksakto agad sa trial and error. So, ganun din, lagyan natin ng son, mother, tapos now, tsaka yung past nila na 5 years, minus 5. Minus 5 years. A mother is 30 years older than her son. So si son, ilelet ko si son na x. Si mother, mas matanda siya ng 30 years, di x plus 30. Okay? Tapos sabi, 5 years ago, dito tayo babase sa 5 years ago. Sa column na ito tayo babase. Nandito yung condition. 5 years ago, di x minus 5. 5 years ago, subtract tayo ng 5 dito, x plus 30 minus 5, di magiging x plus 25 si mother. Okay? Nag-minus 5 tayo sa 30. Okay. So ngayon, dito tayo babase sa column na ito. Ang sabi, the mother's age, ito yon, isa-isahin natin, x plus 25 was, ibig sabihin ng was ay equal sign, 4 times, ibig sabihin, imumultiply natin sa 4, yung son's age. Ito yung son's age. 5 years ago. So 4 times x minus 5. Ang tinatanong, how old is the son now? Just find the value of x. Kung ano yung value ng x, yun na yung age ni son. Okay? So distribute lang natin ito. X plus 25 is equal to 4 times x. We have 4x. 4 times negative 5 is negative 30. Just solve the value of x. Yung x, ilipat sa kabila. Subtract tayo ng x to both sides. 0 na ito. Rewrite lang natin. 25 is equal to 4x minus x. May invisible na 1 yan. So therefore, we have 3x minus 30. Last 2 steps tayo. Negative 30 ilipat sa kabilang sides. Sa kabilang side,
Add tayo ng 30 to both sides. 0 na ito. 3x ang natira. 25 plus 30, that is equal to 25 plus 30, we have 55. So parang 25 plus 30, 55. Hindi divisible sa 3. So ulitin nga natin. Okay. X minus 5, sorry. 20 lang ito. 20. 20 lang pala ito. 4 times negative 5. So ba't naging, saan ko nakuha itong 30? Okay. So ulitin natin. Plus 20 lang tayo, dapat tayo dito. 4x minus 20. So add tayo ng 20 to both sides. Kaya pa sa ikot parang hindi eksakto yung sagot. So therefore, we have 3x is equal to 25 plus 20. We have 45. And then divide both sides by 3. Therefore, ang magiging value ni x ay equal sa 45 divided by 3, 15. So letter B pa rin ang tamang sagot. Okay, so last number. Number 10. A worker can finish a job in 10 days. Another worker can finish it in 14 days. How many days can they finish the job if they work together? So tatlong solusyon ang ipapakita ko sa inyo. Meron akong shortcut sa ganitong problem kapag hinahanap yung work together. Kapag given, a worker can finish a job in 10 days. Another worker can finish it in 14 days. How many days can they finish the job if they work together? Ito yung tekniko dito. Yung 10, i-divide ko lang sa 2. 10 divided by 2 is 5. And then itong 14, i-divide ko sa 2. 14 divided by 2 is equal to 7. Ngayon, ang magiging sagot dapat natin nasa pagitan nitong 5 to 7. So ibig sabihin, ma-eliminate na agad si letter A, 5, letter E, 7. May eliminate na yan. Tapos, ang tekniko dyan, ang laging sagot dito, ano yung gitna ng 5 at 7? Ang gitna niyan, 6. Pero yung sagot kapag ganitong work problem na nagtulong yung dalawa, mas mababa lagi. Malapit sa gitna ng 5 at 7 na 6, pero mas mababa. Ganun po lagi yan, basta ganitong type ng problem. Mas mababa sa 6. So hindi nakasama si 6. Malapit sa 6 na mas mababa. So automatic letter C ang tamang sagot dito, 5.83. Si letter B masyadong malayo siya sa 6. So yun yung shortcut ko dito. Okay? Letter C. Or may isa pa tayong shortcut dito kapag ganyang together. Ito guide lang yon. Yung pinakita ko sa inyo, guide lang yon. I-divide nyo sa 2 parehas ito. Kasi kung parehas silang 10 days, matatapos nila ng 5 days divided by 2. Kung parehas sila ng rate. Kapag parehas naman silang 14 days, matatapos nila ng 7 days. Okay? So kaya yun yung guide natin. Kaso magkaiba sila, kaya yung sagot, malapit sa gitna. Malapit sa 6 pero mas mababa. Automatic yun, mas mababa palagi. So another shortcut para sa together, ang formula ng together ay equal sa product over sum. Okay? So ito yung shortcut. Take note para lang sa dalawahan itong shortcut. Kapag tatlo yung nagtulong, hindi nyo po pwedeng gamitin ito. Okay? So ang product natin ay 10 times 14. Ito yan. Multiply nyo lang. Ang sum natin ay 10 plus 14. So therefore, we have 10 times 14, we have 140. And then 10 plus 14, we have 24. Pakita lang natin na letter C ang kakalabasan nito. 140 divided by 24. Dagdag tayo ng 2 zero dito kasi may decimal no? So eksakto ito sa 5. 5 times 24, we have 120. Subtract natin, may 20 tayo. Bring down yung 0. 200 divided by, may decimal dito. 200 divided by 24, that is 8. 8 times 4, we have 32. 8 times 2 is 16, plus 3, we have 19. Okay. Subtract natin, magkakaroon tayo ng 8. Bring down 0. 80 divided by 24, that is equal to 3. 3 times 4, 3 times 4, we have 12. 3 times 2 is 3 plus 1, we have 7. Ayun, paulit-ulit. Subtract 8 ulit, so 0 ulit. Ayun, so paulit-ulit na 3 yan. Pag ni-round off, kunin lang natin yung dalawa, 5.83. Okay? So gamit itong isa pang shortcut, product over sum. Ayan, napatunayan natin, letter C pa rin ang sagot. Or ito talaga yung pinaka-formula, ang pinaka-formula natin, 1 over A plus 1 over B equals 1 over T for together. Pero yung together, x na lang ang gagamitin ko. Baka kasi mapagkamalang plus sign. Ayan, 1 over x. So, gamitin natin ito. Meron tayong 1 over 10 plus yung b ay 14.
1 over 14 equals 1 over x. Ipapakita ko lang, dito nang galing yung product over sum. Pag inad natin ang fraction na ito, 1 over 10 plus 1 over 14, di ba butterfly yung ginagamit natin? Butterfly. 1 times 14, we have 14. 10 times 1, so copy the sign, plus 10 times 1 is 10. And then 10 times 14, we have 10 times 14 equals 1 over x. So ito na yon. Baligtarin natin kasi yung x nasa denominator. Pag nasa denominator si x, pwede nating pagbaligtarin parehas. 1 over x gagawin nating x over 1. Or simply, x over 1, x na lang yon. Okay, so tapos ito, baligtarin natin. 10 times 14 over 14 plus 10 or 10 plus 14, baligtad. Okay lang yon, ano? So ito na yon. Ito na yung shortcut natin kanina. Ang numerator ay product, ang denominator ay sum. Dito pala nanggaling yung shortcut na product over sum. Okay? So yung product over sum, tandaan, dito lang nanggaling yon sa original na formula. So pinakita lang natin. Ayan. Kapag nag-butterfly tayo, tapos binaligtad yung 1 over x. So yun na yung formula na product over sum. So kailangan naintindihan nyo itong formula bago nyo gamitin yung shortcut kasi may time na hindi natin pwedeng gamitin yung shortcut. Ito talagang formula yung gagamitin natin. Lalo na kapag hindi sila sabay nagtrabaho. Halimbawa, 4 days nagsimula si letter A. Tapos, after 4 days, tsaka pa tumulong si letter B, sabay nilang tinapos. So, hindi na pwede yung shortcut doon na product over sum. Pwede lang kapag sabay silang nagtrabaho simula umpisa. Okay? So, that's all. So, thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito. Kung meron kayong math question ay i-comment nyo lang dito or i-PM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.